How important is the feast, the Sunday after Easter Sunday? Kung may answered prayers po kayo or prayer intentions, pakilagay lang po sa comment section para mapagdasal ng intercessory group ng Oasis of Love Manila ang inyong mga prayer intentions. Ngayong linggo ay ang feast or the Feast of the Divine Mercy. Bakit nga ba napaka-importante ng araw na ito? Una sa lahat, si Jesus mismo ang nagsabi na ang araw na ito ay bigyang importansya. Sa sunod-sunod na panaginip, ibinigay ng ating Diyos Hesukristo ang kanyang mga mensahe sa isang simpleng madre na ngayon ay isang santo na. Siya ay si Saint Faustina. Ang kanyang totoong pangalan ay Helena Kowalska, anak ng isang magsasaka na pumasok sa kumbento sa murang edad at ibinigay sa kanya ang pangalang Sister Maria Faustina. Noong nasa kumbento na siya, sunod-sunod na nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang panaginip. At isinulat ni Saint Faustina sa kanyang diary ang lahat ng pinapasabi ng ating Panginoong Diyos. At isa doon ay tungkol sa Feast ng Divine Mercy, na nakalahad. It is my desire that the Feast of my Mercy be solemnly celebrated the first Sunday after Easter. I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls and especially for poor sinners. On that day, the very depth of my tender mercy are opened. I pour out a whole ocean of praises upon those souls who approach the fountain of mercy. Yan po ay matatagpuan sa page 699 ng Diary of Saint Faustina. Upang mas maintindihan natin ang Feast of the Divine Mercy, naririto po si Father Nick Rodriguez, ang Spiritual Director ng Divine Mercy Apostolate of the Diocese of Tarlac, para mas maintindihan natin. Pero bago po siya magsimula, gusto ko lang pong pasalamatan ang aking co-head servant na si Corazon Alano para sa comics ng Saint Faustina. Makikita nyo at mababasa nyo ang buong istorya ng buhay ni Saint Faustina sa flipbook na kanyang ginawa at ito po ay nakapublish sa hayzine.com. Ang link po ay makikita ninyo sa comment section ng video na ito. Narito po ngayon si Father Nick Rodriguez tungkol sa Feast of the Divine Mercy. And on the day ng feast, that is sinabi ko, the second Sunday of Easter, the Holy Father John Paul proclaimed it. Anong sabi niya? On this day, it will be celebrated as the Feast of Divine Mercy. Divine Mercy Sunday. May gift po siya, pinakamadali ito. Actually, madali pa dito sa plenary indulgence. Ang tawag ko dito, the promise. Binigkas niya for the Feast of Mercy. Ano yung gift niya sa promise na ito? Dalawa lang ang gagawin. Di ba sa plenary, nakita niyo yung kaninang list na binigay ko? Kampanan niyo yun, ano? Para ma-receive yung plenary. Now, the same blessing, ma-receive niyo sa feast, wala lahat yung iba. Dalawa lang ang nandun. At ano lang yung sa the promise? The souls will go to confession and receive communion. Jubilee na naman ito. You will receive complete forgiveness of all sins and all punishments due to your sins. Sabi ko nga ulit, second baptism. If you die, you go straight to heaven. Amen? O, yan po yung gift niya sa Feast ng Divine Mercy. Only sa Divine Mercy. Walang day sa 365 days
matatanggap yan. Hindi man sa Pasko, hindi man sa Easter, hindi man sa anumang day, kundi sa Divine Mercy Sunday. Yun lang po yung day na matatanggap yun. Amen? Kaya, samantalahin ngayong year na ito, ang feast ay sa April 27. So, yan po yung second Sunday of Easter. Yan. Pero po si brother, tuloy ba yung you can join, participate sa mga church. Sa amin, kung makadaan din po kayo. Yan. Inaayos din si Brother F7 yan. No? Eventually, they'll make an announcement. No? Pero pag nadaan kayo doon sa amin, gano'n din. Nagpapakumpisal kami tuloy-tuloy. No? Sa hapon, mahirap kumuha ng pare, pero we do our best na makakuha. Paano makapag-umpisa na mga tao? Of course, you can go to confession even prior to that. So long as you remain in the state of grace, several days, bago yun. Okay? Pero halimbawa hindi, yun ang ginagawa namin sa mga hindi. No? And receive communion. So they receive yung complete forgiveness na pinapangako. Amen? Expounding on this, no? Ito yung octave of Easter. Ano yung octave of Easter? Dalawang klase, alam po niyo sa church, the Catholic calendar before, we have many octaves. Pinagtatanggal na kasi magkakabulbul lang. Ang pinaka-importante, dalawa lang, hindi na ho tinanggal. Hindi na pwedeng tanggalin. At dalawa na lang ho yung octave na natira. Ang octave, bakit ho binanggit natin? Ito ang highest of all feasts. No? Ito yan. No? Pinakamataas. No? Kaya nga, may memorial, may feast, may solemnity, yan ang mataas. And then, highest of all feast, octave. Ibig sabihin ng octave, 8 days. 8 araw. At 8 araw sa mga Jew, kapag ang feast matindi, hindi isang araw lang. 8 araw yung celebration. At ito ngayon, sa church, mayroong ganun celebrations. Dalawa lang. At anong natirang octave na highest celebrations? Ang octave of Christmas and octave of Easter. Yun, tandaan niyo yun. Octave of Christmas, ito yung Pasko. Verse 25. And then you count 8 days. Kailan yung 8th day? January 1st. Kay Mama Mary, di ba? Theotokos. Ito yung, ang tawag ko doon, octave of Christmas. Ngayon, sa Feast ng Divine Mercy, ang tawag dito, octave of Easter. Bakit? 8 days din po yan. Kailan nagsisimula? Easter. And then you count. 1, yung Easter, and then Monday, Tuesday, papunta sa next Sunday. At ito yung Feast of the Divine Mercy. At ang tawag dito ay octave of Easter. Kaya nga, tignan ninyo, pati sa mga ating mga misal, nakasulat doon, octave of Easter. Now, ito yung nangyari pala. Matagal na panahon, kaya nagalit si Lord pala. Ito yan, tungkol dito sa feast. Sa lahat ng appearances niya, itong kinulit-kulit niya si Faustina. 14 times. Kasi di naman ginagawa na si Man. Pero inulit ni Lord, 14 times. Establish the second Sunday of Easter as the Feast of My Mercy. Bakit ganun kakulit si Lord? Alam niyo ngayon na research nila, nakalimot pala ng tao. Tayo, nakalimot. Nung magsumbong si Faustina, napapagaling na iiyasan pati sa mga pare, sinasabihan siya, ba't kailangan pa yan? Lahat naman ng misa, Feast of Mercy. Nagsumbong si Faustina, Lord, pahiya ho ako ganito ganyan. Sabi ng pare, sabi ng hero, yan. Nagalit siya. Nagalit in a way. Sabi niya, Faustina, who knows about my peace, that even those are supposed to teach and preach about my mercy, they know about my mercy. Ask them to establish the first Sunday of their Easter
is the Feast of Wine and Mercy. Ngayon, nag-research. Sila Father Miguel ko silang tamo na dyan. Anong natagpuan natin? Oo nga, Paiya pala tayo kay Lord. Pati mga liturgies na kalimot. But, nandun sa misal, octave of Easter. Pero after Easter, tapos na. Di ba ganyan tayo? Wala na. Pero meron pa. At nakalimutan ang most important celebration. Anong nakita ko nila? Ito yung nakita nila. Sa Old Testament, may equivalent siya. Ang feast ng Yom Kippur. Ito yung Day of Atonement. It's like a jubilee. Once a year, sineselebrate. Pinapatawad ang lahat ng sins. Yom Kippur. One of the 7 ordained o God-ordered feast. Na yung lahat yan, yung iba, hindi direct sa Diyos. No? May civil yung iba. Religious feast. No? Okay? So ngayon, ito siya. Ngayon, today, meron pala. At ano yung ngayon? Nakalimutan. Sineselebrate pala sa first 400 years ng simbahan. First 300 years. At dino, ni na St. Augustine, ng mga apostles. At ano yung nakita nila? Yung 8th day, ang tawag nila sa octave of Easter, the Compendium of God's Mercy. Summarize yung days of mercy. 8 sila, but one event. 8 sila, pero one day yun. Sineselebrate. At ang tawag dito, Dominica in Albis. Ito yung day na bibinyagan sila sa Easter, and then nakaputi, kaya Dominica in Albis. 8 days, hindi nila aalisin yung damit na puti. And then there will be a big celebration pagdating ng 8th day, which is the Feast ng Mercy. Nakalimutan. At anong dami pang nakita. Pati yung mga images, yan, may mga ganyan. So, ito yung name, ito yung sa Basilica ng birth, kung saan pinanganak si Lord. Pag napunta kayo doon, ay tingnan nyo, I think sa left side. Andun yung mga images. Ano yung malalaking images doon? Yun ang mga feast days sa simbahan sa olden times. Nagtataka sila, may image doon. Alam niyo anong image doon? Yung events in John chapter 20. Ano yun? Si Tomas nakaluhod, nag-hawak-hawak yung sugat ni Lord. Remember that? Oh, what meron dito? Wala namang pista. Ano halaga ni Tomas? Ngayon bigla nakita natin. Saan siya? Sa second Sunday of Easter, yun ang gospel. At ano ito? Yung event na yun na si Tomas nakahawak sa tagiliran ni Lord. At hanggang ngayon, yun pa rin ang gospel. Pag nagbabasa tayo, ano ngayon ang nakita? Sineselebrate pala ang pistang ito, kaya nandiyan yung image na yun. So, many things. But eventually, it's a big feast in the olden times. Binalik lang ni Lord. Pinaalang-alang niya through Faustina. And so, it has been established once more. At si John Paul ang naging susi. No? It's the feast ng divine mercy. Okay? Allow me to invite all of you to experience praying in the Spirit by joining our face-to-face gatherings every Sunday from 9 to 12 noon at the Oasis of Love. Your church family, the Oasis of Love, will teach you how to pray in the Spirit. Pray for your healing, life-changing experiences, and miracles in your life. Magkita-kita tayo face-to-face this coming Sunday at 9:30 a.m. sa roof deck ng MR Suites, Mandaluyong. Pwede po siyang i-Waze. Just Waze MR Suites. Share po ninyo itong episode na to para mas marami pong mabless. At kung may answered prayer po kayo, paki-DM lang po sa messenger ng Oasis of Love Manila para ma-share namin dito sa Oasis of Love, dito sa Isang Linggo ng Pag-ibig. If you would like to contribute para makatulong sa aming simbahan, just DM us. Your contribution will help us spread the Word of God and heal more people. Please press like, share, and subscribe if you are uplifted by our message. Kasi po yung pagla-like ninyo, nakakataas po yan sa algorithm namin at lalong lalakas ang pag-boost ng Facebook sa amin. We invite you every Wednesday at 8 p.m. here in our Facebook page to listen to the teachings of Brother Vic Pastanio and be a blessing and our cell group sharings. Should you wish to join our community, kindly DM us.
Ako po si Giselle Sanchez at magkita-kita ulit tayo dito sa Facebook next Sunday at 8 p.m. Dito lamang sa Isang Linggo ng Pag-ibig.